Okay, so praise the Lord. Tutuloy natin ang ating pag-aaral dito sa homiletics subject natin, and nasa huling topic tayo ngayon, the last topic ng ating series sa kinds of sermon. Maraming klase ng sermon, pero pinagtunan lang natin yung topical, textual, expository, biographical, at saka historical. So maglilimang klase ng sermon tayo at nandito tayo sa panghuli. So basically, pag natapos natin ito, session 1 and session 2, dalawang session ito. So matapos natin ito sa Wednesday, yung mga requirements na lang, and then gawin yung mga requirements, and then that's it. Punta na tayo sa next subject. So before we start, iniling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na mag-aaral ulit kami to enhance our skills, to give us a principle, Lord, in understanding your word sa pamamagitan, Lord, ng pag-aaral namin ng historical sermon, Lord. I-bless mo, Lord, ang aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng kaunawaan, creativity of mind, understanding, O Lord, para mas may handa kami para sa pagbabahagi ng iyong salita, Lord. At pag-unawa na rin sa iyong mga susulat na salita. I-bless mo bawat isa sa amin, kahit yung mga wala sa amin, Lord, kahit yung mga susubaybay, Lord, sa recorded version, ikaw ang sa kanila, Lord. And i-bless mo bawat isa sa amin. Hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, preaching the historical sermon. So, ano ba ito? At bakit mahalaga ang uri ng sermon na ito? Actually, ito sana ang kwan eh. So, bago tayo pumunta rito, so bago tayo magpatuloy, siguro ewan ko kung ilan, si Ate Marieta. Puhulaan nga ninyo to kung anong klase ng sermon. So, tignan natin kung ma-identify ninyo. So, ayan. Una, 3 reasons you should not worry. Makukuha mula sa Matthew, ang text niya is from Matthew 6, Philippians 4, and 1 Peter 5. Anong klase ng sermon ito? 3 reasons you should not worry. At kinukuha niya ito sa magkakaibang mga text. So, anong hula niyo rito? Ate Mariet, anong uri ng sermon nito? Three reasons you should not worry. So, ayan, hula. So, this would be a kind of, ayan, tingnan niyo, message niyo sa akin yung sagot ninyo. Pangalawa, mula sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10, it's a verse-by-verse study na ang sermon na ito paglalahad doon sa argumento ni Paul regarding sa mga punto niya dito sa Ephesians 2, 1 to 10. Ano kayang uri ng sermon ito? Okay? So, tingnan niyo kung na-identify niyo ito. Ang one is, nakukuha siya mula sa ilang verses, 10 verses, and then verse by verse ang approach sa paglalahad sa punto ng nagsulat. So, anong klaseng sermon ito? Pangatlo, leadership lessons from the life of Nehemiah. Okay? Pinag-aaralan ang buhay ng isang karakter. Anong uri rin ng sermon ito? Okay? Pangapat, what really happened at the Red Sea, and what was God teaching Israel in that defining moment? Anong uri rin kaya ng sermon ito? So basically, pinag-aralan natin itong iba't ibang uri ng sermon na ito. Yung una, yung 3 reason you should not worry from Matthew 6, Philippians 4, and 1 Peter. This is basically a topical sermon. Bakit?
may topic na tinutumbok ka at ginagamit mo ang iba't ibang sources sa loob ng scripture bilang yung support. Yung pangalawa, it's a verse-by-verse approach na pinag-aaralan mo ang chapter 2, verse 1 to 10 at inilalahad mo yung argumento ng nagsulat at yung way ng pag-discuss niya yung hubog rin ng iyong paliwanag. Basically, this is an expository sermon. So, ayan, pinag-aralan rin natin yan. Leadership lessons. So, for example, pinag-aaralan mo ang buhay ng isang karakter, si Nehemiah. Of course, this is also yung tinatawag natin na biographical sermons. This is our last lesson. Because biography, it's the life of a person na pinagtutunan natin. Yan din yung pang-apat, this is a kind of sermon. Ito yung topic natin ngayon, which is historical. So, what really happened at the Red Sea? And what was God teaching Israel in defining, in that defining moment? So, this is basically a historical. So, because it talks about an event. So, yung medyo overlapping sila minsan, itong biographical and historical. Kasi biography is also history. But biographical talks about a person while a historical talks about an event. So, ayan. So, magkaiba lang yung focus. But overlapping yung principle. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, pupunta tayo sa description. So, what is a historical sermon? Ano nangyari dito? Ayaw umusad. Ayan, what is a historical sermon? So, itong definition natin. A historical sermon takes a significant biblical event, period, or person in its historical and redemptive context and uses the event's own flow and theological meaning as the primary source for the sermon's main idea and his structure. So, ayan, itong na-highlight dito, kung i-highlight natin dito, isa itong significant biblical event or period, a certain scope of time. So, or pwede ring person, titingnan mo yung pangyayari sa buhay ng isang tao in its historical and redemptive context. O context na naman ang pinag-uusapan natin dito. So, ayan, ginagamit nito yung flow mismo ng event and yung theological meaning nito as source of the sermon's main idea and structure. So kailangang mapag-obserba ka rito. Key insight dito, your authority comes from the God-intended message of the event itself, not a single verse or a modern topic. So basically, kung sabi natin na doon sa biographical sermon, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng isang tao. Ang historical sermon naman, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng isang pangyayari. Okay? May kino-communicate ang Panginoon na message or idea or something like that sa pamamagitan ng isang pangyayari. Okay? So, yun lang yung discrepancy nung dalawa. Okay, ano itong what a historical sermon is not? Ano bang minsan kasi sabi nila ay karaniwan lang yan na paglalahad ng kwento ng Biblia. Hindi ganoon 'yon. Hindi lang bare telling of a Bible story. Hindi lang bare retelling of a Bible story. Hindi ka lang nagkukwento do. Of course, pagkukwento 'yon. Hindi ito isang lecture. It's not a lecture on ancient customs, dates, and archaeology. So, hindi naman lecture ito na tinatalakay mo yung pag-uugali noon, mga petsa, kung kailan nangyari, or mga topics of archaeology. Though mababanggit mo ang mga bagay-bagay na ito. But basically, hindi yun yung punto. Okay? So, hindi rin ito isang moral fable, isang kwento na regarding sa morality or magandang pag-uugali. Kung saan ang mga biblical character, kukopyahin natin. So parang gano'n. Hindi rin yun ang tuon ng historical sermon. Okay? Napakahalaga
napakahalaga ng historical preaching. Bakit daw? Ang historical preaching kasi, kung babasahin mo ang Biblia, napakahalaga kasi mahigit 40% ng Old Testament na lang is kwento. So, napakalaking bahagi ng Biblia ang kwento, mga pangyayari. So, sunod-sunod yan na events. Kasi sa pamamagitan yan, may kinukommunicate ang Panginoon. So, kahit nga yung gospel and the book of Acts, historical narrative rin yan. So, imagine kung hindi natin gagamitin ang historical preaching, parang ini-ignore mo itong napakalaking bahagi ng scripture. So, ayan, hindi natin alam paano i-communicate yung mga yon. So, sa pag-aaral natin dito, ma-utilize natin yung napakalaking block ng scripture. Okay? So, ayan. Pangalawa, bakit napakahalaga ng historical preaching? Sa pamamagitan kasi ng historical preaching, naituturo natin ito sa mga mananampalataya, sa ating mga tagapakinig. Naituturo natin yung totoong nilalaman ng Biblia. So, minsan kasi, pag puro ka topical, nagpupulot-pulot ka lang ng mga topic na randomly na binabato mo sa kanila. So, ayan. Sabihin na natin, sa buhay ni Abraham, pumulot ka lang ng isang bagay doon. Sa buhay ni Jesus, pumulot ka lang ng isang bagay. Pero, pag nag-preach ka kasi ng historical preaching, tinitingnan mo ng malawakan yung nangyayari. So, example natin dito. Hindi lang ang pinagtutunan, for example, sa buhay ni David. Hindi lang yung paano niya tinalo si Goliath. So, ayan. Kung historical sermon kasi, i-observe mo bakit napakahalaga ng victory na yon sa plano ng Diyos sa paghahatid ng Messiah. Kita mo yung sunod-sunod na pangyayari . So, si David, basically, bago pa man din yun, may hari na tinatag ang hiningi ng mga tao. So, nag-anoint ang Panginoon ng hari. Pero itong haring ito, may sarili siyang diskarte. Hindi siya nagpapasakop sa propeta, hindi nagpapasakop sa direksyon ng Diyos. So, ang Panginoon, nag-anoint siya ng isang tao na aayon sa kanya, mag-a-align sa kanya. So, David was anointed. And sa mga pangyayari ng buhay ni David, makikita mo na ito yung break sa buhay niya, kung saan siya nakilala. So sa pamamagitan na ito, sa isang event lang, si David, biglang na-link siya sa royal family. Kasi sa pamamagitan ng paggabi niya kay Goliath, naging son-in-law siya ng hari. So napunta siya sa loob ng royal family. Okay? So ayan. And then the history tuloy-tuloy na doon. And later makikita na natin yung narrative na sa pamamagitan ng pagpatay kay Goliath, yung fame ni David nag-build up na doon. So the Lord is raising up David. People see the hands of God in the life of David. They even sing si Saul, pumatay siya ng 1,000, but si David is 10,000. So, kinakanta nila, nakikita nila yung kamay ng Panginoon sa buhay ni David. So, nagbibuild na yung kwento. Hanggang sa yung establishment ng pagdala ng Messiah, because manggagaling sa bloodline ni David yon, the man after God's own heart. So, ayan. So, it teaches your people the real Bible. So, pag historical ka nagkukwento, nakikita nila yung pag-unfold ng mga plano ng Panginoon. Okay? Ano pa? So, pangatlo kung bakit napakahalaga ang historical preaching, it incarnates theology in real life. So, inilalahad nito yung talagang aral tungkol sa Diyos at nakikita mo yan, nahahango mo yan sa totoong kwento ng buhay. Hindi siya doktrina na tinuturo mo, kundi yung kwento mismo ang naglalahad ng doktrina. So, ayan. Minsan kasi, nagsisimula tayo sa doktrina at pinipersa natin yung kwento na i-communicate niya yung doktrina. But basically, yung kwento, siya yung mag-produce ng doktrina. So, ayan.
So, minsan, pag doctrinal kasi lagi yung approach ng preaching natin, napaka-abstract niyan, parang napakalapang. Pero sa historical sermon, may papakita nito yung pananampalataya. Paano si David nilalahad yung pananampalataya niya sa mga panahon ng giyera, sa panahon ng taggutom, nung nagbre-breakdown yung family niya, nagkakagulo yung family niya, how does he handle faith? So, ayan, nung nag-revolt si Absalom, ano yung kwan? So, David is running after his son. Tumatakbo siya, hindi dahil natatakot siya kay Absalom. Tumatakbo siya dahil ayaw niyang masaktan yung anak niyang si Absalom. So, ayan. Nagalit nga yung mga general ni David kasi gusto nilang labanan si Absalom. Pero si David, ayaw niyang i-confront. So, ayan. But makikita mo doon yung paano yung daloy ng kwento, journey ng isang tao, yung event. Paano nag-unfold yung event. So, ayan. Yung judges, hindi tungkol sa mga, kasi minsan pag nagkukan tayo ng history, hinihiwa-hiwalay natin moral tales lang. Kinukuha natin yung magandang kwento kay Gideon. So, ayan. Hindi natin tinitingnan yung pag-unfold ng history, yung connection niya sa kapuuang kwento na kinu-communicate ng Bible. So, ayan. Kasi itong mga judges kasi, sa Book of Judge, dahil wala silang hari. So nagre-raise ang Panginoon ng gano'n That is paghahanda na nilalahad ng Panginoon na sa kwentong yun, yung pangangailangan ng isang mangunguna sa bayan ng Diyos. So the desire for a king. So judges lang yung lumalabas, naayos naman nila yung problema. Pero pagkatapos ng panahon nila, babalik na naman yung tao. Talagang kung walang leader, sabi nga nila, sabi ni, I think, pangalan nitong sikat na leadership teacher ng kalimutan ko. Sabi niya, everything rises and fall in leadership. So, ayan. So, kaya ang sumunod sa judges, yung pagkakatatag ng mga hari sa Israel. And then tuloy-tuloy yun. Walang perfect na hari. Walang perfect na hari na dumating. Maliban kay Jesus Christ. Kaya nag-o-open rin yun na we need a perfect one. We need someone that can align himself or rule in the ways of God. So yun yung nag-pave way rin kay Jesus Christ. Okay? So makikita natin yung daloy ng kwento na patungo pa rin kay Jesus Christ. Okay? Ito yung tatlo. Bible demands it by its very shape. Bakit? Napakalaking bloke ng scripture ang kasaysayan. Pangalawa, tinuturo nito sa ating mga kongregasyon yung totoong Biblia. So, totoong pag-unfold ng history. At pangatlo, talagang nilalahat nito yung kino-communicate ng Bible na turo tungkol sa Diyos. Kasi minsan, hindi natin, basta pag nag-aral tayo sa Biblia, inilalabas natin yung doktrina natin na hindi mo hinango sa kasaysayan. Ang mga doktrina ay hangot sa mga kasaysayan. Okay? So, pero dito, pag nagkwekwento ka, actually yung tao, theologian ang bawat tao Pag naikwekwento mo ng malinaw yung kwento, mas nagkakaroon sila ng natural na pagkaunawa tungkol sa Diyos at bawat isang tao nag-create ng theology yan, understanding niya regarding God. Kaya communicate natin ng malinaw kung ano yung kwento ng Biblia at yung mga tao makakabuo sila ng mga theology, understanding nila tungkol sa Diyos. Okay? So, yan yung tatlong kahalagahan nito. And then, okay? Ayan. Kagaya ng paulit-ulit ito, napansin ninyo na sa laging pagtuturo natin dito sa kahit anong sermon, topical, textual, expository, biographical, mga nakaraang pinag-aralan natin. Lagi kong nababanggit itong moralism. Kasi
karaniwang ginagawa ng church lagi to eh. Pagtuturo ng magandang aral or magandang asal. So, ayan, parang maging ganito tayo, maging ito ang gawin natin. Parang ganun lagi ang kino-communicate ng mga ministers. So, itong moralism kasi nire-reduce nito yung napakagandang kwento ng tungkol sa Diyos. So, parang paano maging kay David? Hindi naman si David ang pinag-uusapan diyan. How do you face your giants? So, maganda naman, may punto naman. Pero ang kino-communicate ng Panginoon, may agenda ang Panginoon sa mga kwentong iyon. May kino-communicate siyang daloy ng kwento na sa pamamagitan ng kwentong iyon, yung agenda ng Panginoon ang makikita natin. Minsan, hindi natin inilalahad yun eh. Ang tinitingnan natin, topical tayo, ang tinitingnan natin, yung aral na parang good manners and right conduct ang nangyayari eh. So, ang nangyayari diyan, nagiging moralism. Tinatanggal nito yung kwento talaga ng direksyon ng everything, the law, the prophets, and the writings. Lahat ng nasusulat doon tungkol kay Kristo sa revelation about kay Jesus Christ. It's a unfolding of the plan of God. Yun yung kino-communicate ng Bible. Ipinapakilala niya kung sino ang Diyos, ano ang plano ng Diyos, ano ang ginagawa ng Diyos. That we may align, kaya tayo sa Tribal Gospel Mission is align yourself to the end-time program of God. That we may align to those programs. Okay? Actually, sa pag-uugali, trabaho ng Holy Spirit yan sa atin. Maganda ring pag-aralan. Pero hindi yun yung pinaka-purpose ng Biblia. Okay? Tinatanggal nito yung cross at ginagawang mga Bible character na parang mga self-help gurus. So, parang mga motivational speakers, nagtuturo lang ng mga dapat gawin. Okay? So, yan yung problem kasi pag hindi natin may lahad ng ganyan. Ang solution, eto. Didiscuss natin sa Wednesday. Pero ito lang ang punto. Itanong mo lang, ang solusyon, itanong mo lang, anong ginagawa ng Diyos sa kaganapan na ito? At paano nauugnay ito kay Kristo? Kasi mapapansin mo, ang unfolding yung daloy ng kwento mula sa Genesis pa lang, nung nagkasala sila, mapapansin mo doon, nahiya sila, may kinatay na hayop at yung damit niya. Doon may mga pahiwatig na tungkol kay Kristo eh. Pagdating sa 3, yung unang proclamation of the gospel, your seed, at adan to taste seed na who will crush the head of the serpent. May mga pahiwatig na. So yung mga yon is revelation yun na pointing towards Christ. Yun yung unfolding lahat ng nasusulat sa Biblia. So kung titingnan mo yung timeline ng Bible, patungo siya doon sa kapanganakan ni Kristo, doon sa pagkapako niya sa cross, tungo sa resurrection niya hanggang sa paghahari niya. So natapos niya na yung kapanganakan niya, yung crucifixion niya, yung kamatayan niya, and then yung resurrection niya. Nasa panahon tayo ngayon na hinihintay natin, patungo tayo doon sa paghahari niya. So, ayan, yung sovereignty niya, yung kingdom niya, pangamayagpag ng kingdom niya. So, yan yung kino-communicate ng Bible. Yan yung kino-communicate ng Bible kasi minsan, hindi natin tinitingnan yung big picture na kino-communicate. So, napakahalagang itanong natin doon. Anong ginagawa ng Diyos sa pangyayaring ito? Sa buong kwento ng ginagawa ng Diyos, itong bahaging ito, anong ginagawa ng Diyos dito? Ano yung connection niya sa kabuuan? So, ayan. Anong link nito doon sa, anong kahalagaan nito doon sa kwento ni Kristo? Parang ganun yung kanya. So, ito yung mga steps natin sa paggawa ng historical sermon. So, unang step, anong oras na? 10:53. So, ayan. Mabilis lang ko. Pumili ka ng isang whole unit na kaganapan. Isang kwento doon sa Bible na may umpisa siya, may katapusan siya. Isang complete unit, self-contained event, sabi sa kwan natin.
So, a certain episode na may malinaw na simula, may malinaw na conflict at resolution. So, parang, for example, mga example natin dito, yung pagtawid sa Red Sea. Okay? So, yung kwento doon, nakatakas na, nakalabas na sila doon sa Egypt. Pero nandun sila sa dead end. At nasa likod nila, parating ang mga Egyptian army. And then wala silang bakit naman sa bundok yung kabila, dagat sa harap nila. So, hindi naman sila maka-atras. So, that's a big problem. So, makikita mo na yun, may nangyari. May nangyari doon. Yung nahati yung dagat at tumawid sila at nag-end doon sa kabila, doon sa worship ni Miriam. So, the crossing of the Red Sea, that is a self-contained event. Or the Battle of Jericho, isang kwento na noong tumawid na sila sa kabila ng Jordan, yung first city na kanilang sasakupin, nandun yung walled city of Jericho. So, ang kwento dyan, may mga instruction ng Panginoon na iikutin nila yon, iikutin nila. Paano nila igagapi yun? That is one complete story, self-contained event. Or yung kwento ni Elijah sa Mount Carmel, 1 Kings verse 18. Isang perfect unit rin, complete unit. Okay? Or yung pagpapakalma ni Jesus Christ sa storm. Okay? Sabi ni Jesus Christ, tara sa kabila. Sumakay sila sa bangka, and then pagod na pagod siguro si Jesus Christ, and during that time, natulog siya. May dumating na rainstorm. So, biglang bumagyo dun sa gitna ng dagat, and then ginigising nila si Jesus, kinakabahan na sila. Malalakas talaga siguro yung alon. And Jesus calms the storm. So, and then tinanong niya sila, where's your faith? And then natakot sila sa kanya. So, who is this man that even the wind and the waves listen to him? That is a complete self-contained event. Okay? Peter and Cornelius, another kwento. So, ayan, Cornelius is a God-fearing soldier. And pinapatawag niya si Peter na kasi ito, siguro narinig na niya yung about the religion of Israel. But may mga revelation sa kanya regarding may mga hindi siya nauunawaan. At si Peter ang makakapagbigay ng kaunawaan. So, nangungusap na rin ang Panginoon kay Peter. Nangungusap rin ang Panginoon kay Cornelius. Si Peter sa vision sa taas, may bumaba na yung tingin ng mga Israelita, mga hindi pwedeng ulamin na mga hayop. Ahas, mga ganon, bayawak, mga bawal sa kanila. Sa relihiyon nila, kultura nila. Sinasabi ng Panginoon, kumain ka. And that's yun pala yung pahiwatig ng Panginoon na God is opening doors for Peter to go to the Gentiles. So, and then the Lord instructed Cornelius to look for Peter. So, ayan, that is a self-contained event naman yun. So, ganon, mamili ka ng kwento na isang unit siya. Okay? Kasi yung Genesis to Revelation na isang kwento rin yan. Pero sa loob niya, napakaraming event para that is a story of sabihin na natin 6,000 years story. So mula creation hanggang doon sa recreation, revelation. So napakatagal ng kwento na yan. May mga tawag nito, may mga maraming bahagi sa loob. Okay? So, ganun lang yung step 1 natin. Pumili ka ng isang self-contained event. Susunod, step 2. May mga 4 mahalagang question na itanong mo dito para makabuo ka ng big idea. So, ito. Ano tong 4 na tanong na ibabato mo sa kwentong yan? Sasagutin mo habang binabasa mo yung kwento. Ito yung mga titingnan mo na guide questions sa pag-observe mo. Una, so ano ang kahulugan or ibig sabihin ng kwentong ito sa mga mismong karakter? So dito sa kwan natin dito, for example, sa crossing of the Red Sea. Ano ang kahulugan
ng pangyayari na ito sa mismong mga Israelita na galing sa slavery. So nagko-complain na sila. Dinala mo ba kami dito, Moses, para mamatay lang dito? So, ayan. So, yan ang connection ng kwentong yun. So, their salvation in that area na the Lord split the ocean, the sea, Red Sea sa kanila. Anong connection nun sa covenant relationship nila, Panginoon? God is always faithful. So, sa kanila, grabe tong Diyos na ito. Talagang para mangyari yung mga pangako niya, ang daming mga kababalaghan na ginagawa niya. So, ayan. Question number 2. What does this event reveal about God's character, His promises, and His redemptive plan? So, tanong mo yan. May nire-reveal ba ito tungkol sa karakter ng Diyos? So, ayan. Sa mga pangako niya? Or sa plano niyang pagliligtas? Tatanong mo yan. So, yun yung mga obserban mo sa bawat kwento ng unit para unit ng kwento. So, yan. Pangatlo, where does this event fit in the flow of redemptive history? Anong bahagi ang pinupunan ng kwentong ito sa buong kwento ng pagliligtas? For example, yung crossing of the Red Sea. Napakalaga nito because the Lord is building the nation of Israel. The nation of Israel, kailangan nilang makarating doon sa promised land kasi malaking bahagi ang pag-establish nila ng bansa. And then later, mag-establish sila madadala sila doon, dadami sila doon, and then magkakaroon sila ng kingdom, and then yung kingdom nila, through the line of David, ipapanganak yung Messiah. And yun, and then later, the Messiah would reign, and He will rule the world. So, anong bahagi yon? Napakahalaga ng bahaging yon kasi kung mamamatay sila lahat doon, hindi sila makakatawid at mamamatay sila lahat, tapos yung redemptive plan ng Panginoon. Pero makikita mo yung connection niya sa napakalaking kwento. Okay, pangapat. What is the overarching theological point the narrator intends to communicate? Yung nagsulat, yung gumawa ng kwento, yung nag-record ng kwentong yon, yung author, ano yung target niyang i-communicate? Itanong mo yon. So, parang tinatanong mo, ano bang punto niya? Context. So, give justice to the writer. The meaning na hinahanap natin should be the meaning of the writer. So, itatanong mo tong apat na question na ito at basically itong question number 4, ito yung big idea mo. Huwag kang mag-communicate ng idea, big idea, na hindi yun yung idea nung nagsulat. Okay? So, hanapin mo yung punto nung nagsulat ng kwentong yon, yung bakit yan nilahad ito, bakit ganun yung, ano yung gusto niyang ipahiwatig. That would be your big idea. Okay? So, that is the 4 essential questions. Okay? Tingnan natin, maggagawa tayo ng example dito. May example tayo dito. Napakasimple naman ito. Napakasimple. So, question 1 sa Joshua 6 sa kwentong Jericho. So, ayan. Yung tanong natin kanina, yung question number 1 natin, what did this event mean for the original participants in their covenant relationship with God? So, anong ibig sabihin sa kanila yung pagkaunawa nila sa pangyayaring yun? Maunawaan nila doon na yung original meaning niya sa kanila, ang pagkaunawa nila, nagbibigay ang Diyos ng victory. So, kung matatalo natin lahat ng kalaban natin, hindi sa lakas natin, hindi sa talino natin, kundi sa obedience natin sa mga instruction ng Diyos. Kahit yung mga instruction man nun, hindi, parang nonsense, parang ganon. Anong kinalaman nun? Bakit yung pag-assemble mo ng army mo, inuna mo yung worship team, pinauna mo yung mga pare? Bakit pa tayo nag-iikot-ikot dito? So, ayan. Kasi pag-ikot nila doon,
nung natapos nila yung instruction ng Panginoon, gumuho yung walls of Jericho. So sa kanila, maunawaan nila. Ang victory sa Panginoon hindi nakasalalay sa lakas ng tao. Nakasalalay ito sa obedience, sa instruction ng Diyos. So yan, makikita mo yung masasagot mo agad yan. Question number 2. Yung tanong natin kanina. What does this event reveal about God's character? His promises and His redemptive plan. So anong inilalahad nito? So, yan, makikita mo dito, marami kang makikita dito. So, sa akin lang kasi, ito makikita mo. God is a divine warrior who fights for His people when they trust and obey. So, sa akin, yan yung observation ko. Ang Panginoon ay isang warrior. Diyos na mandirigma. Na nakikibaka siya para sa mga tao, sa bayan niya, para sa mga anak niya, kung nagtitiwala sila at nag-o-obey sila sa mga sinasabi niya. So, ayan, mauunawaan mong karakter ng Diyos sa kwentong yan. Pangatlong question, where does this event fit in the flow of redemptive history? Anong connection nito sa daloy ng kwento, sa kwentong pangkaligtasan? So, ayan, ito yung sagot ko dito. Yung pagkapanalo nila sa Jericho, tinutupad nito yung pangako ng Panginoon na ibibigay niya yung lupa sa kanila. Okay? So, binibigay niya sa kanila. Foretaste yun ng final rest and kingdom. Sa atin, itong mundo natin, nakakapagod. Kahit sa bansa nating Pilipinas, nakakapagod itong bansang to. So, paikot-ikot na lang. But, itong kwentong ito, makikita mo na inaayos ng Panginoon, iniahanda niya na sa kanila mag-establish sila ng, sa kanila, it's a foretaste of the final rest. So, final rest and the kingdom na ibibigay niya sa kanila. Ngunit, nagbibigay rin ito ng warning of judgment. Okay? Nagbibigay rin ito ng warning judgment. Okay, question number 4. Dito na, papasok na yung big idea mo. Kasi yung tinatanong natin what is the one overarching theological point the narrator intends to communicate? Kung ikaw yung author sa kwentong ito, ano yung ninanais mong iparating na theological na punto? So, ayan. Ito yung tingin ko dito. God's kingdom is advanced not by a human strength. Yung kaharian ng Panginoon, hindi yan na isusulong sa pamamagitan ng kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, puno ng pananampalatayang pag-obey or pagsunod sa kaniyang salita. Okay, kaya sa atin, kahit sa ministry, kahit sa church, nag-a-unfold yung kingdom ng Panginoon hindi dahil sa galing natin. Hindi sa galing mong mag-evangelize, galing mong magturo. Hindi nakasalalay dyan. Sa atin, basically, so, for example, sa akin, the Lord is leading me to do online class. So, anong connection yan? I'm just obeying yung mga leading ng Panginoon. And hindi yung kakayahan ko ang nag-a-advance ng kingdom. It's just my obedience. Kasi minsan, magaling pa ako magturo. Hindi ko alam. So, ayan. But I'm doing just my best. But by obeying, the Lord is advancing His kingdom. Parang ganun lang. So, God's kingdom is advanced not by human strength, but by faith-filled obedience. So, kahit sa loob ng church or personal life ng bawat isa sa atin, kung may nililid ang Panginoon sa atin na gawin natin, or may calling siya sa buhay natin na ini-invite ka sa gapan na yun. So, sa pag-o-obey mo, sa pinapagawa ng Panginoon, nakaka-advance yun nakaka-advance ng king. Siya rin ang gagawa yun eh. Kaya, for example, itong Joshua 6 na kwento, siya rin ang nagpaguho doon sa walls of Jericho. So, mag-obey ka lang. Sa ating part,
yung tema natin, decade team natin sa Tribal Gospel Mission. All we need to do is align. We just need to align to the program of God. But basically, it is God who accomplishes things. We just need to align. We just need to do what He instructs. Okay? So, that is the big idea na nakikita ko dito. Okay? So, ayan. Reflection and meditation. Malapit na tayo matapos. Background lang nito kasi, itong historical one, basically, napag-aralan na natin sa tag nito, biographical sermon. Ito lang kasi nagtutuon siya sa event. Hindi siya nagtutuon sa tao. Okay, yan lang yung pinagkaiba ng dalawa. Reflection and meditation. So, parang review natin ito. Why might a congregation be biblically malnourished if historical narratives are never preached? Bakit raw na posibleng maging malnourished sila biblically regarding sa Bible kung hindi tayo marunong mag-preach ng mga historical na kwento? So, yeah. Of course, ang sagot dito, yung sinabi natin kanina na 40% ng scripture, mahigit 40% ng scripture kwento. So, napakahalaga. Napapansin nyo siguro rito sa akin, sa tagal nating mga 2 to 3 years na we are partners in ministry. Na when I teach, I always ground to history. I always reinterpret history. Nagbe-base ako doon. So, ayan. And naituturo ko sa inyo na hindi lang ako namumulot ng mga thoughts. Pinapakita ko yung ginagawa ng Panginoon sa big picture. So, ayan. I'm a big picture preacher. So, pag hindi tayo magpa-practice na magturo ng narrative, itong kwentong ito, hindi naunawaan ng mga members natin ng kwan. Darating ang panahon na kwan, pili-pili lang, parang bunot-bunot lang ng kwan. Pero pag natutunan nila yung pagkaunawa sa big picture narrative ng Bible, at alam nila i-reinterpret, they can be part of the journey na sa mga daloy, itong pinagdadaanan kong ito, kahawig nun anong ginawa nila rito? Maunawaan niya yan. At nakapalaman na kasi doon yung mga principles na kailangan natin in our faith journey. Okay? Kasi lahat naman ng mga kwentong ito, yung character or yung event, it's a faith journey. It's a faith journey yan. So, basically, pag hindi natin sila i-expose sa ganitong uri ng preaching, magiging malnourished sila biblically or spiritually. Pangalawa, reflection. When you read a biblical story, do you immediately look for a life lesson? Or do you first ask what it reveals about God? Kasi basically, ang automatic na ginagawa natin, dati nung hindi pa tayo nag-training, kahit ako, nung bago pa lang ako, ano kaya matututunan ko dito na pwede kong makapag-enhance sa buhay ko? Ganun agad yung question natin. So basically, nag-automatic tayo preset sa topical, life lesson. Ano yung lesson na mo? Pero ito, itatanong na, anong nire-reveal nito tungkol sa Diyos? Everything sa scripture na nasusulat sa scripture, basically is tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa mga tao. Okay? So, we need to learn how to read about God in the stories of people. So, ayan, in the stories of events. So, yun yung ginagawa natin. Pangapat, itong reflection natin. What inner resistance do you feel toward preaching from narratives? So, meron ba bakit ayaw mo mag-preach nito? So, maybe a challenge sa'yo. Hindi ko nakasanayan to Nakasanayan ko yung topical na kupurmitan. So, parang ganon. And this is a challenge because God is studied to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Lord is inviting you to a mas masinsinan na pag-aaral sa salita ng Panginoon.
We should be communicators of the Lord, communicators of His point. Okay? So, tingnan natin. Study to show thyself approved unto God. So, ayan. Anyway, sa atin, hindi ko kayo, I appreciate you. Kasi sa pagod ninyo sa trabaho ngayon, it's already 11. But still, you are here. I appreciate you. You are doing great things equipping yourself. Okay? So, ito, itry nyo, itesting nyo later ito. Assignment na ninyo ito para hindi tayo tumagal. Tingnan niyo itong mark, may dalawang assignment. Ito sana. Kung mas maaga sana, gawin natin. Pero assignment nyo na rin. Mark 4:35 to 41. Basahin nyo ito. And then, i-apply nyo lang yung 4 na questions. Isisend ko itong handout natin. I-apply nyo sa yung 4 na question. And then, isulat nyo yung mga ideas ninyo sa 4 na question. And then, hanggang sa marating mo yung 4th question. And then, gawin mo yung big idea. So, ayan. Ilabas mo lang muna yung big idea. Pag nakuha mo kasi itong big idea, yung nasagot mo yung 4 na question, madali na lang gawing sermon. Madali na lang gawing sermon. Okay? So, ayan. Mark 4:35 to 41. And another assignment, Joshua 6. So, wag na tong Joshua 6. Sinagot natin yan eh. Dito tayo, Joshua 6 tayo dyan. So, ipalit natin yung Mark 4:35 to 41 sa Joshua 6. Tingnan nyo rin yung Acts 10. I-apply mo yung 4 na question para maisulat mo yung big idea. Big idea ng yung Mark at saka yung Acts 10. Okay? So, tingnan natin next meeting kung paano yung mga assignment niyo, and then we will discuss it next meeting bago tayo pumasok doon sa part 2 nito, yung last block ng ating homiletics class. Okay? So, last session na natin ng Wednesday. Maybe siguro kung mag-Sunday pa tayo, doon na sa mga requirements ninyo. Tingnan na natin yung So, gawin niyo yung mga requirements. Okay? So, may tanong kayo bago tayo mag-end? It's already 11:15 sa aking oras. Okay, note nyo yung assignment ha. Dalawa yung assignment. Mark 4:35 to 41 at saka Acts 10. I-apply nyo lang sagutin nyo lang yung 4 na tanong. Ito, 4 na tanong. And then, ayan, pag nasagot nyo, that's the assignment. Okay? So, maliwanag naman siguro. So, next meeting, itutuloy natin ito. Tuloy natin yung steps. Sa ngayon, diniscuss natin yung 2 steps. So, ayan. Choose a self-contained event and then apply the 4 essential questions. So, yun lang yung scope natin ngayon. So, let us pray. Lord, we thank you for unveiling an interesting story, Lord, mula sa simula hanggang sa matapos. We thank you, Lord, that you are giving us understanding, Lord, na may kino-communicate ka pala sa mga kwentong ito. May napakalaking plano ka pa pala, Lord, na ginagawa sa mundong ito. At Lord, thank you, Lord, sa pamamagitan ng lesson na ito, naunawaan namin na we can read what you do sa pamamagitan ng mga nalalahad na kwentong ito. Bless mong bawat isa sa amin, kahit sa paggawa ng assignment, Lord, mangusap ka sa amin, O Lord, sa pag-explore namin sa mga salita mo. I-enhance mo, Lord, ang mga skill namin nang mas maipaliwanag ka namin sa ibang tao, Lord. Maraming salamat. Bless mo kahit ang pamamahinga namin ngayong gabi. Ikaw magbigay magbalik ng aming kalakasan, O Lord, para sa mga gawain ulit, Lord, bukas. Bless mo rin yung mga wala sa amin, Lord. At kahit yung panonood nila sa YouTube version, ikaw ang manguna sa kanila, Lord. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And God bless. Amen. 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 Gising-gising pa. Alpasin dyan yung nawam, Sister Rod.